Hi guys, for today's video ang ating review naman ngayon ay itong Hansel crackers at titingnan natin kung gaano kataas yung glycemic index nito. Titingnan natin kung pwede ba ito sa ating mga diabetic. So mapapansin po natin may mga karamihan ng mga biskwit ay mga tamis ano. At talagang minsan mapapaisip ka muna bago mo kainin kung pwede ba ito. So ito, ngayon titingnan natin kung hindi naman ito masukal pero may konting tamis din. Kaya titingnan natin ngayon, mag-check ulit tayo ng mga pagkain na pupwede sa ating mga diabetic. So bago po yan, alamin ko muna ating blood sugar para may pagkukumparahan po tayo mamaya. Check ko muna ulit ang aking blood sugar. So ang aking blood sugar po ngayon ay 121. At ito po yung ating pagbabasihan kung gaano kataas yung itataas ng ating blood sugar pagkatapos natin kumain ng Hansel crackers. So ito na po yung ating kakainin, Hansel crackers. At muli ay fasting po tayo at ilang oras na rin po kung hindi kumain. Ang oras po ng aking pag-vlog ay 4 AM. So, ang mga pagkain ko po, mga alas 7 na, 6 or 7 ng gabi. So, mahabang oras na rin po na wala tayong kinain. Babalik po tayo after 1 hour para check po ulit ang aking blood sugar mamaya. 1 hour later. So ngayon lumipas na po ang isang oras at alamin na po natin ngayon ang aking blood sugar pagkatapos kong kumain ng Hansel crackers. Alamin na po natin ngayon ang aking blood sugar. So kanina po ang aking blood sugar ay 121 at ngayon naman po ay 163. So 163 po ang aking blood sugar ngayon at so tumaas po ng 42 mg per deciliter ang aking blood sugar. So napakataas po no. So bakit po siya napakataas? Dahil ang mga biskwit po ay mayroon pong mataas na carbohydrates. So hindi po naman po natin nalalasahan yung asukal. Meron din po kasi siyang carbohydrates na nagpapataas sa ating blood sugar. So ngayon po titingnan po natin ngayon after 2 hours. Magte-test po ito after 2 hours. So isang oras po ating antayin at check po natin ngayon ano mangyayari after 2 hours. So marami po kasi nagre-request. Dapat daw po kasi at 2 hours. Babalik po tayo ulit after 1 hour para i-check po ulit ang ating blood sugar. 2 hours later. So ngayon na po kanina po yung 163, ngayon po ay 145 na lang. So bumababa na po siya, no? Bumababa na po yung ating blood sugar. So ganoon po talaga. Kaya po marami po nagreklamo bakit daw po after 1 hour lang. So ang tinitingnan ko po kasi doon yung 1 hour, pagsipa niya, no? Gaano kabilis yung pagsipa niya after 1 hour. So kaya nga po ito, pababa na po siya. Bumababa na po yan. So, bumaba na po siya ng 18 mg per deciliter mula kanina, isang oras. Bumaba na po siya ng 18 mg after 1 hour ulit na ating pag-test kanina.
So maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. At kung kayo po ay first time na nakapanood ng aking YouTube videos na ito at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakihit na rin po ng notification bell para sa tuwing ako yung mag-upload na aking YouTube videos ay ma-inform po kayo. Maraming pong salamat.